Kakagising ko pa lang ng mga oras na to. Tapos bigla akong nakita. Nangingat-ngat na naman ng daga yung aking pagkainan ng kalapate. Lubos akong nanghihinayang kasi nakailang ulit na ako na pagpalit ng dalagyanan ng pagkain ng aking mga kalapate. Pero kagabi, naglagay ako ng bitag. Ilagyak ng pain. Titigan natin kung meron ba tayong nahuli. At habang ako'y naglalakad, ng aking tingnan ng aking inihandang bitag ay may nakita akong isang daga. Siya pala ang sanhi at siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon ang pagkainan ng aking mga kalapate. Naaawa ako sa kanya dahil meron din siyang pamilya na naghihintay sa pag-uwi niya. Pero kailangan kong bumawi dahil na rin sa dami ng ginawa niyang kasalanan sa akin. Dito, kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang lungkot dahil siya ay aking nahuli. Sa mga oras na to ay iniisip ko kung ano ba ang pwede kong gawin para sa kanya. Lubos siyang nangungulila sa kanyang mga pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang itay at inay, at sa kanyang mga kapatid at kaanak. Pilit siyang nagpupumiglas at tila ba'y takot na takot siya. At sa mga oras na to ay ako ay napaisip. Bigyan ko kaya siya ng isa pang pagkakataon para magbago. Turuan ko kaya siya ng mga tricks. Ilabas ko siya sa magic. Malay mo, siya ay ang kauna-unahang itim na daga na ilalabas ng isang magician. At eto nga pala ang aking mga kalapate. Sila ang madalas kong isinasama sa show. Ginagamit ko sila sa magic simula nang mamatay ang aking 3 alagang ahas. Siguro kung namumuhay pa ang aking mga ahas, ay ipinakain ko na ang nahuli kong daga. At nang siya'y aking tingnan muli, siya pa rin ay takot na takot at tila ba'y nanginginig. At sa mga oras na to, muntikan ko siya. Siya ay mahimbing na natutulog. Ang cute pala pagmasdan pag nakikita mo yung kaibigan mo na napakahimbing matulog. Kaya iniwan ko na muna siya saglit. At nang akin siya'y balikan, tila ba siya ay parang binabangungot at hindi mapakali sa pagkalaw ang kanyang katawan. A few moments later. Mahirap palang mawalan ng isang kaibigan. Hindi mong akala mo na hindi mo siya mawawala sa'yo. Kung nasan ka man yan, alam ko masaya ka na. Okay na yan kasi nakapagpahinga ka na. Lagi mo akong gagabayan ha. At huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabalita sa mga magulang mo sa nangyari sa'yo. Sana nga mahuli ko din sila para magkasama-sama na kayo.